isang fresh loan app dito sa Google Play Store at nakita ko siya din sa aking Facebook feed. Doon ko talaga siya na-notice. At nakita dito, fresh loan. Fresh na fresh talaga. Medyo promising yung kanyang pa-ads dito pero wag tayong magpakasiguro muna kasi alam niyo naman, napakadami ko na nare-review na loan app na ganito din. Pero kailangan talaga natin silipin. Hindi lahat po ng loan apps na nagpo-promote dito sa ating SOCMED is reliable talaga. Kaya nga, di ba, sinisilip ko talaga mismo. At nakalagay dito na downloadable siya sa App Store daw. Pero nung tinignan ko sa App Store, wala siya doon. And kinlik ko yung install now. At nag-direct ako sa aking Google Play Store. So, available po siya sa Google Play Store to download. And look at this one, oh. This year, 2025 lang pala talaga tong loan app na ito. At mako-consider din talaga natin siya ng bagong loan app this year. Kung makikita nyo yung ratings niya, ang taas ha. 4.8 ratings na siya. And meron na siyang 1,000 reviews. And meron siyang 5,000 downloads. Kaya makikita mo talagang bago pa lang talaga tong loan app na ito. Which is sabi niya dito na this is a fresh loan daw is operated by Just My Lending Corporation. Registered daw siya sa SEC website. Pero nung tinignan ko siya guys, hindi ko po siya makita doon. Hindi ko po siya makita sa list of recorded online lending platform kasi nga loan app ito eh. Well, kaya nga sinasabi ko sa inyo kapag may mga ganitong bagong loan app, huwag niyo muna i-download since ito wala pa po siya sa list of recorded online lending platform po ni SEC. Sisilipin ko po muna siya kasi ang dami po talagang mga loan apps po na nasa SEC website nga naliligwak pa at unfair pa yung mga interest rates niya. What more itong mga wala sa SEC website. Well, sabi niya dito sa kanyang promotion sa Google Play Store, papautang daw siya ng up to 50,000 pesos. So, dinownload ko yung app para talaga naman makita natin kung ano bang meron sa loan app na ito. Upon downloading guys, ito yung bubungad sa akin. I need to accept their authorization instructions here na ina-allow natin to no, na ma-access yung ating mga installed application, camera, device information, SMS data collection. And then after ko pong ma-accept ito, next lang po tayo. Here po, I need to provide my mobile phone number. So, antayin natin yung verification code na isasend po sa aking mobile phone number. And to my surprise guys, ang nagpadala sa akin si Mandala Loan App. Isa siyang loan platform din po. Isa din po siyang loan application guys. Kasi alam niyo, share ko lang sa inyo ha. Itong si Mandala guys is few days. Text ng text sa akin to. Hindi ko nga alam saan to galing ting Mandala na ito. Na loan platform pala siya. Kasi offer siya ng offer. Ayun, kung makikita niyo yung history ng text messages niya. Nag-text siya ng May 10 hanggang May 12. At di ko po siya pinapansin. At nakalagay pala dito, meron siyang website kung saan doon siguro po mag-a-apply na fresh app loan nga. So, ito nga siya. So, siya nga po ito. Nakalagay pa nga dito, oh, 'di ba? Ang gaganda ng offer niya sa akin, 32,000 daw. Yung para sa akin na ma-approve daw agad ako. Well, balik tayo dito sa app, no. So, i-enter ko lang yung pinadala na code and then agree lang natin ng privacy. Then after po nito, no. So, next tayo, which is here nga po. Nakalagay dito na nagbibigay siya ng maximum credit limit po of 50,000 pesos. Click lang natin tong borrow now and then after that, i-allow lang natin tong mga nagpo-pop up dito for us to proceed. And then bago pala tayo makapag-proceed, guys, nagre-require itong loan app na ito na i-allow daw natin siya sa aking settings, sa aking phone settings. So, ang gagawin ko ngayon, magdadirect siya sa aking phone setting and then i-on po natin itong permit usage access and then after ko pong ma-on niya, babalik naman po siya sa aking dashboard which is click na ulit natin itong borrow now. And then here po, nagre-require sila ng aking personal information. Click lang natin itong start. So, under po ng personal information is the educational background. Pipili lang tayo dyan. May mga choices naman sila. And then, marital status, residential property ownership, and then credit card quantity. Then after po nito is move on tayo sa second step of application which is the work information na. Under po nito is our industry classification which is pipili po tayo dito sa mga choices nila kung saan po tayo na bibilong. So kapag sinabi mong unemployed ka or freelance ka, wala na silang hinihinging mga iba pang mga fill upan. Pero pag sinabi mong employed ka or other job dito guys, nagre-require sila ng company name, address, details, payday, mga ganun po. So, ang pinili ko lang dito is self-employed which is wala naman silang nire-require po ng kung ano-ano. Then after that, proceed tayo sa next application process which is the contact information na. So, buti na lang dito naman is dalawa lang yung nire-require nila kasi alam nyo, ito yung pinaka-nakakatamad fill upan talaga sa loan application, yung madami kang contact reference na pinifill upan. But anyways, here naman, hindi siya kailangan fill upan kasi magdadirect po siya sa ating phone book list. Dalawa po yung nire-require nila. So, i-provide lang po natin ito and then right after this one, next tayo, which is the identity information na. So, ito po is mag-i-start tayo sa facial recognition. So, magpipicture lang tayo dito guys and then followed by their
ID details naman. So, ito po yung mga IDs po na hinihingi nila or nare-require nila. Isa lang po yung pipiliin natin dito, and for me, I choose my national ID. And then, of course, pipicturean natin yung front of our ID and back of our ID. And then, fill upan po natin dito sa baba yung mga ID details natin like our ID number, name, gender, date of birth. Then, after that, click lang natin to sa baba itong finish application. Which is dito, guys, ayaw nyo na pong magpa-screenshot or magpa-screen record. Kaya buti na lang, no, napansin ko na ayaw niya. Kaya ang ginawa ko, after finishing the application, meron po silang instant loan offer po sa akin na 1,000 pesos lang. At gladly naman, meron po siyang loan summer na pwede po natin magiging basis kung uutangin ba natin tong ganitong loan amount. So, for me, sa offer nila sa akin is 1,000 pesos lang. Meron silang loan term sa akin of 6 terms siya. So, let's see ha. So, sa term 1 niya, guys, is I need to repay na within 7 days to pay. Within 7 days to pay na 1,076 pesos. So, dito pa lang, bongga na siya dahil nabawi niya na yung 1,000 and then meron pa siyang 76 pesos, diba? And then sa term 2 up to term 6, naglolokohan lang tayo dito kasi piso lang. Though monthly siya, pero aanhin mo naman lahat yun, diba? Of course, kapag nagbayad ka ng term 1, babayaran mo na lahat to para masettle mo na, diba? Para wala ng sakit ng ulo dahil piso-piso lang naman. Yung term 2 hanggang term 6. And then alam ko, napansin nyo to dito sa baba, meron siyang service fee na 330 pesos, which is, alam nyo naman, kapag may ganitong mga pa-service fee, guys, is hindi po natin buong matatanggap at binabawas po talaga nila ito sa loan amount natin. Lalong-lalo na kapag mga new loan apps, ganun po talaga yung kalakaran po nila. So, para maniwala kayo sa akin, kinlik ko yung details ng service fee at ito yon. So, 330 pesos because of the account management fees na 155 pesos and credit assessment fees na 175 at yung issued amount or yung marireceive ko na lang sa 1,000 pesos is 670 pesos na lang. O, diba? Bongga. Kasi binabawas na po nila itong 330 pesos po na ito. So, lumalabas po na ang percentage po ng service fee ni Fresh Loan Up sa akin na hindi nakaka-fresh talaga is 33% for 7 days to pay. And then, meron pa po siyang additional kapag nag-repayment pa tayo, diba? Ang babayaran ko sa first schedule ko is 1,076. So, lumalabas po na almost 8% din yung interest rate na pinapatong nila sa akin. 8% plus 33%, so 41%. 41% of my loan amount, yun po yung kinikita nila sa akin for 7 days to pay, di ba? Almost 50%. So, saan ka pa? So, ikaw ba papayag ka na ganun na lang yung marireceive mo? Ganun yung babayaran mo. Kasi ang bilis na nga araw, within 7 days to pay. So, malas-malas ka pa if ever yung loan up is wala pang due date, is nirarat-rat ka na. So, naranasan ko yun. Sa dami-dami ng mga loan up na na-try ko, of course, dami na ako naranasan, guys. Kaya, for me, hindi ko siya marirecommend. Ang liit na lang ng amount na marireceive natin eh, 607, and then within 7 days to pay, and then halos 50% yung kanilang kinuha sa atin. So, I don't think na nakakatulong siya. Well, wala naman ako magagawa if ever na gusto niyo pa rin siyang utangan. At least nabigyan ko kayo ng heads up, nagkaroon kayo ng idea regarding this loan na paano mag-apply. And wala naman siyang hinihing mga income proof at madali lang din mag-apply dito. Easy loan offer nga. Kaya nga lang, yung kanyang loan amount is for me, hindi siya giving and hindi siya nakakatulong. So, for me lang yun. Kaya again, wala akong magagawa if bet nyo pa rin. Pero guys, pag-isipan yung mabuti kasi hindi talaga nakaka-fresh to si Fresh Loan. Fresh Loan Up pa naman, which is hindi nakaka-fresh. Well, anyway, sino na nakapag-try dito? Paki-comment down below naman po para aware din po yung iba nating viewers regarding sa mga experiences nyo. Don't worry, patuloy naman po akong bibigay sa inyo ng info regarding mga new loan apps, mga existing loan app. Ina-update ko po yan at sinisilip ko po at sinusubukan ko po mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. And thank you po for watching this video. Bye!